A refrigeration system operates on the reverse Carnot cycle. The minimum and maximum temperatures are negative 25 degrees C and 72 degrees C, respectively. If the heat rejected at the condenser is 6,000 kilojoule per minute, find the power input required. And ito po ang mga choices, no? So sa problem na to, ang hinahanap po ay work input, yung work na kinsumo po ng compressor, no? Okay, and ang given po ay QR, heat rejected. Paano po natin gagawin? First of all, i-drawing po muna natin ang TS diagram ng reverse Carnot cycle. Drawing ka lang ng rectangle and then dalawang temperature, T high, T low. Tapos sa baba ang heat added, heat input. Pasok sa kanan ang work input and then labas sa taas ang heat rejected. Okay? Kung maalala nyo, sa COP, ang formula po ay QA over work, no? Ngayon po dito, instead of using the COP, no? Hindi natin gagamitin yon dahil wala namang pong pinag-uusapan dito na heat added. But instead, ang given po ay QR and work input. So, gawin po natin ganito. Let us do ratio and proportion ng energies. Kapag ka po QA over work input, ang ginagawa natin sa COP, TL over T high minus T low. Pero kung papalitan mo ng QR sa numerator, kagaya nito nakikita nyo, kapag ka po QR, ang corresponding temperature po nun, T high. So papalitan mo lang ng T high. And ang work input, it is between T high and T low. So lalagay mo lang T high minus T low. Ganun lang po, no? Sige po, direct substitution tayo. Ang QR mo is 6,000 over work. So, 6,000 over work. And then, ang T high ay 72 degrees C. But do not forget to make it absolute. So, plus 273. And then, sa ilalim, okay lang kahit degree Celsius. No? 72 minus negative 25. So, input natin sa calculator, 6,000 over. Of course, ang unknown variable po ay palaging X. Okay? And then, equals fraction 72 plus 273, make it absolute, and then sa ilalim po ay difference. Ngayon, dito ho marami nagkakamali sa board exam, yung negative sign. Huwag kong kakalimutan, kapag kami negative, lagyan natin ng negative, dahil malaking error po yun pagka hindi natin consider. So, shift, solve, and then hintayin natin kung ano po ang lalabas. Yun, 1686.96 kilojoule per minute. Okay, sa multiple choice natin, yung po ay nasa letter C. I hope nasundan nyo po yan. Determine the heat extracted from 2,000 kg of water from 25 degrees C to ice at negative 10 degrees C. And ito po ang mga choices, no? Sa problem po na to, ang gagawin po natin, gagawa po tayo ng solid ice. No? From liquid water na 25 degrees C, aalisin natin yung init, no? And then hanggang sa maging solid ice po siya, no, na negative 10 degrees C. Question is asking for the amount of heat na kailangan po nating alisin, no? So ganito po 'yon. Ang topic po na to is all about cooling load calculation or product load, no? Based on the problem, yung liquid water po natin na 25 degrees C, gagawin po natin solid ice na negative 10 degrees C. And paano natin gagawin yon? Aalisin mo lamang yung init, no? I-extract lang natin yung init through refrigeration. Okay? Pero hindi po basta-basta. Meron pong prosesong pinagdadaanan. Hindi po basta-basta yung water nagiging solid lang, no? Hindi po basta-basta nangyayari yon. Ganito po yon, dadaan muna siya sa freezing point. Okay? Ang nangyayari po, itong liquid water na 25 degrees C, okay, aalisan natin yan ng init, no? Ang tawag po sa init na yan ay sensible heat, hanggang sa ang temperature po niya maging 0 degrees Celsius. Hindi po kagad nagiging solid, bumababa muna ang temperature niya. And the reason why tinawag pong sensible heat yung inaalis sa kanya, it's because nasa-sense ng thermometer yung pagbaba ng temperature. Nararamdaman natin na bumababa yung temperature niya, lumalamig, no? Yun yung effect kapag inaalis natin, in-extract natin yung heat from 25 degrees C na liquid water hanggang sa siya po ay maging 0 degrees C. And the formula in computing the sensible heat ay mCp delta T. Okay, ganun po, no? Ngayon, kapag ito po 0 degrees Celsius na liquid water, inalisan natin ulit ng another heat, hindi po bababa kagad yung 0 degrees C, no? Hindi kagad magne-negative. But instead, ang nangyayari po, yung liquid, nag-iiba ng itsura, nagiging solid.
no, nagkakaroon ng phase change. Instead of temperature change, ang nangyayari po, phase change, nag-iiba itsura niya. At ang tawag po natin dito, from liquid, nagiging solid, we call it diffusion or freezing. And the heat na ine-extract para mangyari yon is what we call the latent heat. Pag latent heat po, hindi bumababa yung temperature, but instead, naiiba yung phase. From liquid, nagiging solid. Okay? And the formula in calculating the latent heat is mass times latent heat of fusion. Okay? Ngayon, kapag solid ice na siya na 0 degrees C pa rin, okay, and then in-extract na natin again, no, nag-extract tayo ulit ng init, that's the time po na bababa na yung temperature niya up to your desired temperature. Sabi ng problem, hanggang -10. So dito ho, solid na yan, wala nang portion na liquid yan, lahat po solid ice at -10 degrees. And sa parte po na to, ang tawag po dito, another sensible heat. Pero, sensible heat na below freezing point. Ito po kasi, ang process na nangyari dito, no, sabi ko kanina, we call it the freezing or fusion. Yung temperature na 0 degrees C, we call it the freezing point ng water. Iba-iba pong substance, iba-iba ang freezing point. Pero para po sa tubig, no, for water, ang freezing point ay 0 degrees C. So, itong sensible heat na to is above freezing point, ito naman below freezing point. Okay? Ngayon, kung pagsasamahin natin itong sensible heat above freezing point, itong latent heat, and itong sensible heat below freezing point, yung tatlo na yan, pag pinagsama, we call it the product load or refrigeration load. Okay? Ang tawag natin sa proseso niyan, ng pagko-compute niyan, cooling load calculation. Okay? Yun po, no? Ngayon, kung isa-substitute natin itong mga formula and then factor out natin si mass, we have this formula in calculating the refrigeration or product load. Okay? Gamitin po natin yan. Sabi ng problem, from 25 degrees C, gagawin natin -10. And this is our formula. Direct sub lang po tayo, no? Ang mass po natin, unang-una ay 2,000. Okay? So, 2,000 kilogram. Okay? Ito yung mass. Ano po ba ang CP above freezing point ng water? Yung po ay 4.187 kilojoule per kilogram Kelvin. Okay? And then ang delta T, ito po yun 25 minus 0. So 25 minus 0. Okay? Plus, dito naman tayo sa freezing or fusion. Latent heat of fusion. Para po sa tubig, yun po ay 335. Okay? Kilojoule per kilogram. Okay? And punta naman tayo dito sa sensible heat below freezing point. Okay, ang CP po, specific heat ng ice ay kalahati po ng CP ng water actually, no? So kung ito ay 4.187, ang kalahati po noon 2.09. Okay? And ang temperature na involved ay 0 minus -10. So lagyan natin 0 minus -10. Okay, input natin sa calculator, unahin po natin yung, mamaya natin i-consider yung mass para po hindi tayo malito sa parenthesis, no? Minsan ko kasi nakakalito yung parenthesis pagka nagsobra or nagkulang, nagsisyntax error. So unahin muna natin yung nasa loob. And be careful with negative sign. Kung negative yung temperature, lagyan mo ng negative. Ano po, huwag niyo kakalimutan yun. Okay? Ayan, no? Times natin sa mass, 2,000. Okay, so we have, ayan, 91,210 kilojoule. And then sa choices, yung po ay letter T. I hope nasundan nyo po yan po ating cooling load calculation. Fish weighing 11,000 kilograms with a temperature of 20 degrees C is brought to a cold storage in which shall be cooled to -10 degrees C in 11 hours. So isda po itong palalamigin natin. No? Find the required plant refrigerating capacity in terms of refrigeration if the specific heat of fish is 0.7 kilocalorie per kilogram degree C above freezing and 0.30 kilocalorie per kilogram degree C below freezing point, which is -3 degrees C. The latent heat of freezing is 55.5 kilocalorie per kilogram. So ito po, magkukuling load calculation lang po tayo, no? Gamitin natin formula na derive natin kanina. Okay? At ito pong isda na to ay palalamigin natin from 20 degrees C hanggang -10 degrees C. Okay? Kaya lang, lahat po ng substance may freezing point, no? Ito po, sabi ng problem, -3 degrees C. So, bago siya makarating sa -10, dadaan mo na siya ng freezing sa -3. So, ganun pa rin, just like water, may sensible heat above freezing point
and we have freezing point, and then another sensible heat below freezing point. Okay? So, yung formula natin kanina, ito pa rin po. Okay? For cooling load calculation. Okay? Ang mass natin ay, sabi ng problem, ay 11,000 kilograms, but this time may oras po sa loob ng 11 hours, no? So, gawin natin ganito, mass over time, 11,000 kilogram over 11 hours. Kaya lang po, for SI, mas maganda ang time gawin natin seconds. Sa isang oras ay 3,600 seconds. So, nag-times na tayo dito ng 3,600. Times CP, above freezing point. Sabi dito, ang CP natin ay 0.7. Okay, above freezing point. So, 0.7. Okay, and then ang delta T, above freezing point, ito po yung 20 minus negative 3. Okay, plus HF, latent heat of freezing or fusion. Sa problem, ang sabi yung po ay 55.5. So, plus 55.5. Okay, plus CP below freezing point, sabi ng problem, yun daw po yung 0.30 kilocalorie below freezing point. So, 0.30. Times, ano po, delta T na involved, negative 3 papunta ng negative 10. So, negative 3 minus negative 10. Okay? But let us look at the units para po hindi tayo magkamali. Remember, ang specific heat and latent heat dito ay naka-kilocalorie per kilogram. Okay? Yung degree C po na-cancel na yun doon sa mga temperature. So, cancel ang kilogram. Kaya problema ho natin dito, ang gusto ng problem is not kilocalorie but instead tons of refrigeration. No? So, i-convert muna natin into kilojoule. Ang isang kilocalorie po ay 4.187 kilojoule. Tandaan nyo po yung conversion na yan. So, cancel ang kilocalorie. And then, kilojoule per seconds na to, kilowatts, paano ho magiging tons of refrigeration? No? Meron po tayong tinatawag na TOR, tons of refrigeration. Unit po yun ng heat pagdating po sa refrigeration. Okay? Ito po conversion, huwag niyo po kakalimutan, ang isang TOR ay equal po sa 3.516 kilowatts. Okay, ibig sabihin po ng kilowatts, kilojoule per second. So, kilojoule per seconds, cancel din to. Kilojoule per seconds, tons of refrigeration na po yan. Okay? Sige ho, pindutin natin. Unahin po natin ipindot itong nasa loob, no, ng bracket. So, 0.7 times 20 minus negative 3. Be careful with negatives. Okay, plus 55.5 plus 0.3. Kung mayroon po kayong calculator, maganda ko, masabayan nyo ko, ano? Negative 3 minus negative 10. Okay? So, yan. Press equals. Times natin sa 11,000 yung mass over 11 times 3,600. Okay? And then times, okay, times 4.187 is to 1. Ito po yun. And then we have times 1 tons of refrigeration in every 3.516 kilojoule per seconds. Okay? Yun. Lumabas po ay 24.38 tons of refrigeration. And sa ating pong choices, yun ay letter D. I hope nasundan niyo po yun. Magnolia Dairy Products plant must cool 4,000 gallons of fresh milk received from the farm per day from an initial temperature of 80 degree Fahrenheit to a temperature of 38 degree Fahrenheit in 5 hours. So ito ho, gatas yung palalamigin natin. No? If the density of milk is 8.6 pounds per gallon, specific gravity is 1.03 and specific heat is 0.935, pero wala pong unit yung specific heat niya dahil lahat naman po ng given ay naka-English, so malamang English to, no? BTU per pound degree Rankine. What must be the capacity of the refrigerating machine in tons? Pagka po ang topic ay refrigeration, hindi may binabanggit na in tons, ibig sabihin po ng tons of refrigeration. Okay, hindi po yan mass na tonelada, no? But instead, TOR. Okay? Ang gawin po natin, may binabanggit po ng mga temperature. Sabi niya, palalamigin daw from 80 degree Fahrenheit up to 38 degree Fahrenheit. And then wala pong binabanggit na freezing point. So ito po, hindi natin i-freeze. No, after all, hindi naman po natin talagang pinapatigas na solid, ginagawang solid yung gatas eh. Paano maiinom kung solid? So, ito is simply sensible heat. So, para lang po itong thermodynamics. So, ito po ay MC delta T. Okay? Kaya lang po may problema tayo dahil hindi po binigay ang mass but instead, volume, no? Gallons ang binigay.
Kaya ano pong gagawin natin? Meron din pong binigay na density na 8.6 pounds per gallon. So ganito po. Remember, from thermodynamics, we have learned that density is mass over volume. So pwede natin palitan yung mass ng density times volume. Okay, so magiging ganito po. Ang density mo ay 8.6 pounds per gallon and ang volume ay 4,000 gallons. So, pindutin natin sa calculate 8.6 times 4,000. And with that, makakancel na ko yung gallons. So, pounds na lamang. Okay. Ito may sinasabing in 5 hours. So, may oras ito. Again natin, no? So, over 5 hours. Okay, times. Ano po ang CP? Specific heat, ito po, 0.935. So, sabi ko nga, yun ay nasa English, no? BTU per pound degree Rankine. So, times muna natin ng 0.935 times yung temperature na involved ay 80 minus 38. So, 80 minus 38. We can cancel out here yung pounds at saka yung degree Rankine and Fahrenheit. Sir, baka magtanong ka, bakit mo kinancel para magkaiba? No? Remember, sir, as we have discussed earlier, yung change in temperature, delta T, okay, pwede po yung para sa absolute, pwede rin para sa arbitrary temperature. No? Temperature na hindi absolute. So, we can cancel it out. Pares lang naman po yan. Okay? So, ito, kaya lang ang gusto po ng problem in tons of refrigeration, may conversion po tayo. Isang TOR ay 12,000 BTU per hour. So i-divide na lamang natin ito ng 12,000. Okay, press equals yun po 22.515 TOR. At sa ating pong choices, yun ay letter B. Okay, I hope nasundan niyo po yan.